Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapanood. Isa na naman pong pagtatanghal ng Know the Truth ang ating matutunghayan sa araw na ito. Ako po si Attorney Marwil Yasus OP. Makakasama po ninyo sa ngalan po ni Reverend Father Abe Arganyosa. At muli po, makakasama rin po natin ang ating kapatid na si Brother Dwayne Cartojano. Magandang araw po sa iyo, Brother Mars. At magandang araw din po sa mga taga-subaybay ng palatuntunan ito, ang Know the Truth. Naway ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumasa inyo. At si Brother Dwayne po, lingid po sa kaalaman ng ating mga tagapanood, ay galing pa po sa Rojas City. Batiin po natin ang ating mga kababayan sa Rojas City at sa buong Western Visayas. Sa mga kapatid namin dyan sa Rojas City, sa Iloilo, at sa lahat ng mga Ilonggo dyan, maayong aga sa inyo tanan, kabay pang pagpakamaayos ang Ginoo, manginyara sa inyo, kaupod sa inyo mga mahal sa kamay. Maayong aga sa mga palangga ko ng mga Ilonggo. Mga minamahal, isa naman pong napaka-interesanting usapin ang ating tatalakayin sa araw na ito. At narito po ang katanungan ng ating kapatid. Totoo po bang bawal sa Biblia ang pagkain ng dinuguan? Nako, Brother Dwayne, mukhang napakaganda ng ating topic po sa araw na ito sapagkat may kinalaman ito doon sa pangunahing pagkain ng mga Pilipino na paborito naman po talaga nating mga Pilipino, yung pagkain po ng dinuguan. Ako po, napakasarap po, lalo na po sa aming mga Ilonggo. Masarap po yung dinuguan, lalo na po pag lagyan ng puso sa amin. Ay, naalala ko din yung lolo ko, no? Napakasarap din po magluto ng dinuguan. May gata sa Bicol. So, hindi po dingin sa ating kaalaman na ito pong pagkain po natin ng dinuguan ay marami po na sa kaibayo natin sa pananampalataya ang hindi po sumasang-ayon dito. Sabi daw po nila, bawal daw po sa Biblia yung pagkain ng dinuguan. Alam naman po natin na may mga sekta ng reliyon kagaya ng Iglesia ni Cristo, no? Ng dating daan, yung Church of God International ang tawag nila. Yung mga Sabadista at mga Saksi ni Jehovah ay talaga pong tumututol sa pagkain ng dinuguan sapagkat meron itong dugo. Oo. Ano po, kapatid na Dwayne, sa iyong pagkakaalam, ang isinisitas ng mga sektang ito upang kondinahin ang pagkain natin ng dinuguan? Unahin po natin yung ginagamit nilang talata sa Lumang Tipan, yung mababasa po natin sa Levitico 17, ang talata po ay 10. Ito po ang ating mababasa. Ang sino mang kumain ng dugo ay magiging kalaban ko at ititiwalag sa kapulungan, maging Israelita o dayuhan man. So ito po yung isa sa mga talatang ginagamit nila mula sa Lumang Tipan para patunayan na bawal po ang pagkain ng dinuguan. Ang problema po dito, hindi po nila tinutuloy yung pagbasa ng talata. Kung ano po yung purpose talaga kung bakit ipinagbabawal ng Diyos na kumain ng karneng may dugo noong panahong yon. Sinasabi nila, kapatid na Dwayne, na kapag kumain ka daw ng dugo, kaaway ka ng Diyos eh. Itinuturing kang kalaban ng Diyos. Pero hindi nila itinutuloy ang basa at ipinapaliwanag kung ano ang rason ng talatang nabanggit. Ano nga ba, kapatid na Dwayne? Sa kasunod po na talata, sa talatang 11, ay ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo, at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa dambana bilang pantubos sa inyong buhay. Ang isa po sa ating dapat pansinin dito, meron po akong nakausap na pastor ng Saksi ni Jehovah. Ang tanong ko sa kanya, sabi ko, isinasa buhay niyo ba yung inuutos niya ng Diyos? Sabi niya, oo. Kasi dalawang utos po dito eh. Yung utos po dito ay huwag kumain ng karneng may dugo, at yung isa pa dito ay iniutos ng Diyos na yung dugo ay ibuhos dapat doon sa altar. Kung babasahin po natin dito sa English, ay ganito pang ating mababasa. The life of every living thing is in the blood.
And that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the people's sins. Yan. So yung tanong, isinasabuhay din na po nila yung nakasulat dito. Pero kung tatanungin po natin, ginagawa niyo ba ito? Yung pagbabawal ng kumain ng karneng may dugo ay isinasabuhay niyo. Ngunit yung isa, yung pagbubuhos ng dugo sa altar ay hindi nila ginagawa kasi daw wala din po silang altar. At isa pa po ay siguro babaho yung loob ng gusali ng sambahan kung gagawin nila yon. Kaya hindi po nila isinasabuhay yon. So pinipili lang po yung isang utos dito, pero yung isa dinidisregard po. Napakalinaw naman dun sa binasa, kapatid na Dwayne, na gusto nating ipagbigay alam sa ating mga tagapanood na yung rason doon sa pagbabawal sa pagkain ng dugo ay base doon sa ito'y marapat na ialay sa Diyos. Sapagkat yun po ang relihiyon ng ating mga kapatid na Hudyo sa unang o sa lumang tipan na kung saan meron silang pag-aalay ng dugo sa templo ng Diyos. Hindi na po ito totoo sa kasalukuyan Kaya wala na pong saysay yung pagbabawal sa pagkain ng dugo sapagkat hindi naman natutupad na yung rason kung bakit hindi dapat kumain ng dugo sapagkat wala na pong pag-aalay ng dugo sa templo ng Diyos sapagkat ito po ay natupad na sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo na yung kanyang dugo ang inalay para sa Diyos sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Para po sa impormasyon ng lahat, nung unang panahon po, yung dugo po ng baka at saka ng kambing, yun po ang ginagamit na pantubos sa mga kasalanan ng tao. Ngunit dumating po ang panahon na hindi na po ito naging effective. Pinalitan na po ito ng dugo ng Panginoong Hesus. At ito po ay mababasa natin sa Hebreo 10 at ang talata ay 1 hanggang 9. Ang katapusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito magpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng haling inihandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang alalahanin patungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangan maghandog pa. Subalit, ang mga haing ito pa nga ay taon-taoy nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan sapagkat ang dugo ng mga turo at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil dyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Tuloy po natin sa talatang 8 hanggang 9. Sinabi po muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y nahandog ayon sa patrusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. So hindi na po effective 'yon. Kaya wala na pong reason para ipagbawal 'yon. Kasi po nung namatay ang Panginoong Hesus sa krus, sinasabi dito sa Efeso kapitulo 2 at ang talata ay 15 sa English po. Ganito po ang ating magbasa. He abolished the Jewish law with its commandments and rules in order to create out of the two races one new people in union with himself, in this way making peace. So, alam po natin na yung pagbabawal po ng karning may dugo ay isa po sa kautusan ng mga Hudyo na ipinawalang bisa po ng Panginoong Hesus nung namatay po siya sa krus. Pero kapatid na Dwayne, ipupunto ng ating mga kaibayo katulad ng mga iglesia ni Cristo na hanggang sa kasalukuyang panahon, valid pa rin yan. Even in the Christian era, valid pa rin yan. Sapagkat ayon sa kanila, yan ay ipinag-uutos pa rin dito po sa talata ng Gawa 21-25. Tungkol naman sa mga mananampalatayang hentil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag
makikiapi. Kapatid na doy, napakalinaw, sasabihin nila, nabasa ho namin. Sa bagong tipan, bawal pa rin po ang pagkain ng dugo. Ano po ang ating sagot sa kanilang pangangatwiran gamit po ang talatang yan ng banal na kasulatan? Tama po ang nakasulat sa talata, pero mali po yung pag-unawa nila. Bakit po? Dapat po nating malaman na may dalawa pong grupo ng tao dito. Yung grupo ng mga dating Hintil na naging Kristiyano at yung mga dating Hudyo na naging Kristiyano. Bakit po sinulatan yung mga Hintil na naging Kristiyano na huwag silang kakain ng dugo? Kasi po, every time po na kumakain sila nun, nasasaktan po yung mga dating Hudyo na naging Kristiyano. Kaya po, maliwanag po ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 14 at ang talata ay 20 hanggang 21, huwag ninyong ipahamak ang iniligtas ng Diyos dahil sa inyong pagkain. Walang pagkain likas na masama. Ang masamay kung magkakasala ang iba dahil sa inyong kinakain. Mabuting di kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Sinabi po dito ng Apostol Pablo na kung ito ay magiging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid, mas mabuti nang hindi ka lang kumain ng karne o uminom ng alak. Ang tanong po, bawal po ba kumain ng karne? Sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 10:25, hindi po bawal Pwede kang kumain ng karne. Bawal din po ba ang uminom ng alak? Hindi din po. Sabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 5:23, pwede kang uminom ng kahit maliit na alak. So bakit po sinabi niya dito na mas mabuti pang hindi na lang kumain ng karne at hindi na lang uminom ng alak? Dahil po, meron pong mga tao na weak po ang kanilang pananampalataya. Madali po silang masaktan. Kaya mas mabuti na pong iwasan na lang. Pinapaiwasan po. Lumalabas dito, kapatid, na yun ay isang pastoral concern ng mga apostol sapagkat pag magkakasama nga ang mga Hintil at mga Hudyo na mga Kristiyano na ngayon, may mga taong mahina ang pananampalataya na baka ikatison ang ginagawa ng iba nila mga kapatid hinggil sa pagkakain. Binabanggit naman, kapatid na Dwayne, ng ating mga kaibayon na hindi naman daw napalitan ang utos ng Diyos. Ano masasabi mo dito? Ganito po ang ating mababasa sa doon po sa Efeso 2:15. He abolished the Jewish law with its commandments and rules in order to create out the two races of one new people in union with himself, in this way making peace. At meron pa pong mababasa tayo dito po sa Hebreo 7 at ang talata ay 18 hanggang sa 19. Kung gayon, inalis ang unang tuntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa, sapagkat walang nagpapaging ganap ang kautusan, ngunit hindi na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin sa pamamagitan nito'y nakalalapit na tayo sa Diyos. Kaya yung dugo ng mga hayop na ginagamit doon sa pantubos ng mga kasalanan ay hindi tayo maaaring ganap doon. Kaya pinalitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. At malinaw din naman na yung pagbabawal sa Levitico na ating binasa ay bahagi ng palatuntunan sa lumang tipan. At ano naman ang sabi sa bagong tipan hinggil sa mga palatuntunan ito? Napakalinaw po ang binabanggit dito sa Hebreo 9:10 na ating pong babasahin. Palibhasa ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, kagaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Itutuloy po natin ang basa sa versikulo 11. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatwid bagay, hindi sa paglalang na ito. Mga minamahal, yung mga pagbabawal na binabanggit sa Levitico ay bahagi lamang ng mga palatuntunan noong mga unang panahon na lipas na. Kagaya ng pagkain, kagaya ng pag-inom. Kaya wala na po itong saysay sa bagong kautusan ng Diyos, sa bagong tipan. Alam mo, kapatid na Marspen, na paratangan tayo ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo na
dumalabang tayo sa utos ng Biblia, no? At isa pa po sa ginagamit nila yung unang Timoteo 4:1-3 na ganito pong ating mababasa. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu, sa huling panahon iiwan ng ilan ang pananampalataya, susundin nila ang mandarayang espiritu at ang mga aral ng diablo. Dahil sa panlilinlang ng mga sinungaling na ang mga budhi may tatak ng pagiging alipin ni Satanas, ipagbabawal nila ang pag-asawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing likha ng Diyos para kaining may pasasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na nakaunawa ng katotohanan. Alam po ninyo, ito pong talatang ito ay madalas po nilang gamitin sa pag-atake at marami po sa ating mga kapatid na Katoliko ang naluko po at na daya po dahil dito na sa atin daw po ito natupad. Kung titingnan po natin yung talata, yung pagkain po ng karne, ay hindi naman po natin, hindi po yung doktrina sa atin. Yun po ay disiplina. Tama ka, Brother Dwayne, yung ginagamit nilang talatang yan upang atakihin yung ating pag-aayuno tuwing Lenten season at lalong-lalo na kapag mahal na araw. Sapagkat tayo nga naman hindi kumakain ng karne, no? Kapag mahal na araw, lalo na po kapag Biyernes Santo. Kaya sabi nila tayo ay kinatuparan ng unang Timoteo 4:3. Kaya po kung titingnan po natin doon sa, mahilig po sila, isa po sa mga ginagamit nila, yung King James Version na nakasulat doon sa unang Timoteo 4:3 ay meat o karne. Kaya sabi nila, ito po ay natupad sa Iglesia Katolika. Pero kung titingnan po natin sa Greek, kaya po hindi po ako sang-ayon doon sa madalas na ginagamit na King James Version, yun pong nakasulat ay bromaton, nang ibig sabihin ay food of inikay. Kasi kung titingnan po natin sa Greek, yung karne ay kreia. Hindi po bromaton yun. So, kung titingnan po natin, meron pong mga tao na ang tinuturo ay bawal kumain ng ilang uri ng pagkain. Na kung titingnan natin, sa kanila naganap yun. Kasi ipinagbabawal nila yung dinuguan at yung pagkain ng yung hindi pagkain ng dinuguan ay isa sa mga doktrina ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Kaya po, dito lumalabas na yung ipinang-aatake nila sa atin, bumabalik sa kanila. Sapagkat tayo, hindi naman tayo nagbabawal talaga ng pagkain ng anuman Meron lamang tayong disiplina. It's more of a disciplinary measure during Lent, pero hindi po yan doktrina na kung saan forever hindi tayo pinapakain ng karne. Sila po forever na hindi pwedeng kumain ng dinuguan. Kaya sa kanila po natupad ang pagbabawal ng pagkain ng lamang karne. Isa pa sa mga talata, sa mga sinasabi nila, sabi nila layuan po ng mga tao yung Iglesia Katolika dahil po yung tinuturo ay hindi sa Diyos. Pero titingnan po natin, isa pong talata, yung sa Hebreo 13, at ang talata ay 9, ay ganito po ang ating mababasa. Huwag kayong patangay sa sari-sari at kakaibang turo. Mas mabuti para sa atin ang mapatibay ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod dito ay wala namang natamong kapakinabangan. Kung titingnan po natin sa Greek, yung nakasulat po dito ay bromasin. Magkapareho lamang po sila ng bromaton. So, sino po ang dapat layuan ng mga tao? Hindi po yung Katoliko. Kasi hindi naman po tayo nagbabawal ng anumang ilang uri ng pagkain yung nagbabawal po ng dinuguan, yun po ang layuan ninyo. At yan lumalabas, kapatid Dwayne, na tayong mga Katoliko ay hinahatulan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo 1914 dahil sa ating pagkain ng dinuguan. Pero sila ang tunay na sumasalansang sa salita ng Diyos. Sapagkat ganito po ang mababasa natin sa banal na kasulatan sa Colosas 2:16. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Yung Iglesia ni Cristo po patuloy pang paghatol sa mga Katoliko tungkol sa ating pagkain ng dinuguan. Bagamat sinabi na ng Biblia na huwag kayong humatol tungkol sa pag-ain. Alam naman po natin na ang kaharian ng Diyos ay wala sa pagkain, kapatid na Dwayne.
Yun po ang mababasa natin sa Roma 14:17. Sabi ni Apostol Pablo, napakaganda po ng sinabi ng Apostol Pablo tungkol dito. Sabi niya, sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matwid, pagkasundo-sundo, at kagalakan ng pawang kaloob ng Espiritu Santo. Yan po ay napakalinaw, mga minamahal, na tayong mga Kristiyano ay pinawi na po ang paghadol sa atin tungkol sa anumang pagkain o inumin. Kasalukuyan po ang Iglesia ni Cristo na lamang po ang patuloy na sumasalangsang sa utos na ito ng Panginoong Diyos ayon sa bagong tipan. May isa pa po silang sinasabi, Brother Mars. Sabi po ng ilan po sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, particularly doon po sa Facebook, sabi nila, pamumusong daw po sa Espiritu Santo yung mga kumakain ng dinuguan. Ibig sabihin, kung kumakain yung tao ng dinuguan, nagkakasala siya. Sa Espiritu Santo. Oo, sa Diyos, no? Pero titingnan po natin, yung sinabi po ng Panginoong Hesus, ay magkakasala ba ang tao kung kakain siya ng dinuguan? Basahin po natin sa Marcos 7 at ang talata po ay 15. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Yung kinakain po natin, kasama po yung dinuguan, ay hindi po yun nakapagpaparumi sa atin, kundi po yung nakapagpaparumi sa tao sa mata ng Diyos ay yung mga lumalabas sa kanyang bibig. Isa pa po, nung inutusan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad, sabi dito sa Lucas 10 at ang talata 8, kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo anumang ihain sa inyo. Kung bawal ng Panginoong Hesus sa panahong Kristiyano, yung pagkain ng karneng may dugo, edi sana sinabi niya dito, kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyong anumang ihain sa inyo, maliban sa karneng may dugo. Okay. Wala eh. Maliban sa dinuguan. O maliban sa dinuguan. Wala po eh. Alam mo, kapatid na Dwayne, yan ay pinanigundahan ng Apostol Pablo. Dito sa unang Korinto 10:25, ang sabi niya, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. E paano kung binibenta din ng dinuguan o karning may dugo? E di dapat kanin. Kasi ang sabi sa talata, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budi. At ito po ay inulit din sa versikulo 27. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo. At huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budi. E paano kung yung inihain sa iyo ay dinuguan? Abay, kanin mo. Kami po ay magpapaalam na sa programang ito. Salamat po sa inyong pakikinig. Naway marami po kayong natutunan at ipamahagi po ito sa ating mga kapatid. Wala na po tayong oras sa ating talakayan at nagpapasalamat kami kay Brother Dwayne sa iyong pagpapaunlak sa ating palatuntunan at sa ngalan po ni Father Abe Arganyosa, ako po si Attorney Marvil Yasos OP na nagsasabing alamin natin ang katotohanan na siyang tunay na magpapalaya sa atin. To make his message known is our responsibility.